Magandang araw. Ngayon ay pag-uusapan natin ang inspection process o ang Department Order No. 238 Series of 2023, kung saan nakapaloob ang proseso ng mga inspeksyon na ginagawa ng DOL sa mga establishment sa buong Pilipinas. Ang Department Order 238 Series of 2023 ay pinirmahan noong ika-12 ng Abril taong 2023, inilathala noong ika-14 ng Abril taong 2023 at naging epektibo noong ika-29 ng Abril taong 2023. Nakapaloob sa Department Order 238, ang Article 128 o ang Visitorial and Enforcement Powers ng Secretary of Labor, Article 303 at in Republic Act 11058 o ang OSH Law. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga paraan ng enforcement ng Department Order 238, mayroon tayong tatlo. Ito ay ang TAV o ang Technical Advisory Visit, Labor Inspection at ang Occupational Safety and Health Investigation. Lahat yan ay isa-isa nating pag-uusapan sa video na ito. Lagi nating tatandaan na ang tanging mga tao na nag-i-implement ng Department Order 238 Series of 2023 ay ang mga sumusunod. Una ay ang Labor Inspector, pangalawa ay ang Assistant Labor Inspector at ang mga inspector na naitalaga sa isang Special Inspection Team. Tanging ang mga ito ay ang nabigyan ng karapatan isagawa ang mga inspection, Technical Advisory Visit o ang OSH Investigation. Sa lahat ng enforcement ng DO 238, laging mangangailangan ang ating mga inspector ng employer representative at employee representatives. Dito makikita natin ang mga employer representatives. Ang halimbawa nito ay ang owner, president ng kumpanya, vice president, manager o and supervisor ng kumpanya. Dito naman ay makikita natin ang mga halimbawa ng employee representatives. Sa organized o yung may union, ang employee representative ay ang union officers at sa di naman organized o walang union, ang mga representative ay manggagaling sa mga nakasulat na committee, ay maaring maging employee representative. At kung sakaling wala ang mga committee, ang mga empleyado ang mamimili ng taong magrepresente sa kanila. Sa lahat ng enforcement ng Department Order 238 Series of 2023, laging kinakailangan ng ating mga inspectors ang mga sumusunod na dokumento. Ilan sa mga ito ay ang mga employment contracts, daily time records, payroll at iba pa. Ngayon naman ay tatutok tayo sa isa sa mga enforcement ng Department Order 238 Series of 2023, ito ay ang TAV o ang tinatawag nating Technical Advisory Visit. Ang Technical Advisory Visit ay tumututok sa mga negosyo na may 10 pababa na empleyado at mga negosyo na community-based micro-establishments. Kadalasan ito ay ang mga maliliit na negosyo katulad ng tindahan, karinderya at iba pa. Ang Technical Advisory Visit ay may tatlong modalities. Una ay ang online kung saan ginagamit natin ang internet upang may parating ang lahat ng modules gamit ang Gmeet o Zoom. Sumunod naman ay ang hybrid kung saan pinagsama ang internet at ang face-to-face modalities at huli ay ang on-site kung saan harap-harapan ituturo ng ating mga inspectors and modules sa mga dadalo neto. Sa Technical Advisory Visit, itinuturo ng ating mga inspectors and module kung saan makakatulong ito sa mga compliance ng isang micro-establishment. Nang nilalaman ng modules ay ang mga nakikita natin sa screen. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang labor inspection, kung saan ang ating mga inspector ay tinitignan ang compliance ng isang kumpanya. Ang mga kumpanya na kapaloob dito ay ang mga kumpanya na mas mataas sa 10 empleyado. Kaya sabay-sabay nating alamin kung paano at ano ang proseso na ito. Ang labor inspection sa loob ng Department Order 238 Series of 2023 ay may salient provisions. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay magkasama na ang routine at complaint inspection, at ang correction period ay 20 days na lamang. Ang violation na social benefits ay ini-endorse sa nakatalagang agency na may hawak dito at iba pa. Dito naman ay tignan natin ang process flow ng isang inspection. Kung mapapansin natin sa una ay ang pagpapakita ng inspector ng kanyang authority to inspect at paghahanap ng mga employee at employer representatives. Sumunod naman ay ang pag-examine ng mga records katulad ng payroll at iba pa. Dito din sa part na ito ay ini-interview ng ating inspector ang ilan sa mga empleyado at tinitignan din dito ang lugar pagawaan. Pangatlo naman ay ang closing conference at last ay ang compliance na may 20 days, ang kumpanya para maka-comply.
Nais din namin ipabatid na sa isang inspection ay maaari din kausapin ng inspector and mga subcontractors o mas kilala sa tawag na agency workers. Ngayon naman pag-usapan natin ang huli sa lahat ng Administration and Enforcement ng Department Order 238 Series of 2023, ito ay ang OSHI o ang Occupational Safety and Health Investigation. Tatandaan natin na ang OSHI ay nanggagaling sa mga sumusunod na dahilan. Una dito ay ang Plainview OSH violation o harapan nakita ng inspector na may violation sa safety ang isang kumpanya, may nag-report ng disabling injury o paglabag sa batas ng safety sa Pilipinas. Dito naman ay makikita natin ang proseso ng isang OSHI o Occupational Safety and Health Investigation. Ating tignan at suriin. Ito naman ay ang kasunod ng proseso kanina. Ating tignan at suriin. Ngayon naman pag-usapan natin ang work stoppage order. Ito ay isinagagawa ng DOL kung may napatunayang imminent danger sa ating mga manggagawa. Ito ay isinasagawa upang mapangalagaan ang mga manggagawa sa lugar pagawaan. Pag-usapan naman natin ang refusal of access. Ano nga ba ito at ano maaaring mangyari kung ito ay ginawa ng isang employer? Ang refusal of access ay ang unjustified denial ng isang employer, directly or indirectly na una mag-provide ng mga dokumento na kinakailangan sa inspection para sa isang pagsusuri, pangalawa magbigay ng access sa lugar pagawaan o magpa-interview ng kanyang mga empleyado. Pagkatapos o kahit na ipinakita na ng isang lehitimong inspector and kanyang authority to conduct visit, inspection o investigation. Ngayon nakikita natin ang process flow ng isang refusal of access. Una ay ang pagpapakita ng inspector ng kanyang authority to inspect at may nangyaring refusal of access, sumunod naman ay ang pagpapatawag ng DOL sa kumpanya para sa isang conference kung saan ipapaliwanag nila ang nangyaring refusal of access at kung sakaling di pa rin nagpa-inspect ang kumpanya, ang regional director ay i-endorse ang kumpanya sa legal service para sa pag-file ng isang criminal action laban sa kumpanya. Pag-usapan naman natin ang mandatory conference. Ito ay isang proseso kung saan binibigyan ang kumpanya ng pagkakataon upang makomply ang mga violations na nakita sa isang inspection. Sa slide na ito ipinapakita ang process flow ng isang mandatory conference. Ito naman ay ang kasunod na process flow ng mandatory conference. Ating suriin. Pag-usapan naman natin ang appeal, kung saan maaaring humingi ng patnugit or questionin ng kumpanya ang compliance order. Ngayon naman nasa harapan natin ang mga impormasyon na kinakailangan natin para sa isang appeal. Kung saan meron lamang 10 araw ang kumpanya upon receipt ng compliance order o resolution upang maka-file ng isang appeal. Ating basahin at suriin ang ibang impormasyon sa ating harapan. Ngayon naman pag-usapan natin ang compromise agreement. Laging tatandaan na ang isang compromise agreement ay may mga requisites na kinakailangan katulad ng mga sumusunod, written document ng napagkasunduan, pirmado ng both parties ang kasunduan, executed in the presence of the regional director or duly authorized representative, voluntarily at naiintindihan ng both parties ang kasunduan at ang compromise agreement ay dapat adequate at reasonable. Dito na po nagtatapos ang video presentation patungkol sa Department Order 238 Series of 2023. Para sa ibang katanungan o clarification maaari po tayong makipag-ugnayan sa DOL Comanava sa mga contacts na nasa ating screen. Muli maraming salamat sa panunood.